sorry, Lo. Ayokong gawin sa'yo yun. Hindi ko sinasadya, pero Lo, niloko mo ko. I trusted you, but you betrayed me. Hello, Dad. Kumusta ka? Dad! Hello, Dad! Hello, Zoe. Bakit ka umiyak? Hindi ko sinasadya yung nangyari. Daddy, hindi ko sinasadya. I did something horrible, pero hindi ko sinasadya. Bakit? Ano nangyari? Si Lolo. Napatay ko si Lolo, hindi ko sinasadya. Daddy, hindi ko sinasadya. Napatay ko si Lolo. Ano? Daddy, hindi ko sinasadya. Daddy, si Lolo. Lynette! Chang. Asan si Carlos? Wala ko ba sa opisina niya? Wala eh. Kagagaling ko lang dun eh. Dala ko na itong merienda niyan. Sarap pa naman ito. Sa kaya nagpunta yon? Baka nagra-rounds, no? Doktor eh. Chang, alam niyo po, kagabi po kasi umalis po siya ng walang paalam. Hindi na nga ako nakatulog eh. Kasi po, takot ako dahil simula nung pinasok kami ng mga masasamang tao, palagi na po akong kinakabahan. Pero pag uwi naman niya, sinabi naman niya sa akin kung saan siya nagpunta. Oh, yun naman pala eh. Baka alam mo naman ng mga doktor, laging on call. Chang, iba ko kasi yung kutob ko eh. Ayoko pong paghinalaan si Carlos, pero parang pakiramdam ko, hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin. Saan naman galing yung hugot mo na yan? Eh kasi po, Chang, bago po umalis si Carlos kagabi, tumawag po si Zoe. Ha? Si Zoe? Tumawag? Telephone level? Oo. Ang sabi rin sa akin ni Annalyn, nag-uusap nga daw po yung dalawa. Pero Chang, nagtataka lang ako kung bakit tinawag ni Zoe si Carlos na daddy. Ha? Oo, pero ang sabi naman sa akin ni Zoe, nagkamali lang daw siya ng pindot. Ang talagang tinatawagan niya ay yung daddy niya, si RJ. Ay, posible naman din yun. Pwede yun. Chang, ang layo naman po nung R at ng C, RJ tsaka Carlos, ang layo naman po nun. Alam ko na. Baka ang pangalan ni RJ sa cellphone ni Zoe ay Dad. Daddy. D. Malapit sa Doc Carlos. Lynette, ayaw ko namang isipin na ginojowa ni Carlos si Zoe. Chang naman, posible naman po yun. Eh parang anak na niya si Zoe. Ay, yun ang imposible, anak ni si Zoe. Ang bait ni Carlos eh. Hoy, Flor! Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Yung nagbarilan malapit dito sa atin. Oh? O yung yung pulis? Oo. Pinaril? Oo. Ay, Balahadya yata yung pangalan. Ano kayong nangyari doon? Ewan ko. Baka mga adik yung mga yun. Kaya delikado, wag na kayong lalabas-labas na. Kaya pala kanina pa tinatawagan, hindi ako sinasagot. Zoe! Ano nangyari? Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Si Lolo.
Si Lolo, inagaw ko yung cellphone sa kanya kaso natulak ko siya, nahulog siya sa bangin. Hindi ko naman sinasadya, tinulungan ko siya eh. Kaso niloko niya ako eh. Niloko niya ako, sabi niya hindi niya kami isusumbong ni Mami. Sabi niya hindi niya kami indadamay. Pero niloko niya ako, dinig na dinig ko siya, kausap niya si Tita Giselle sa cellphone. Ano, sigurado ka ba dyan? Ano pong ginamit niya? Ito. Paano nakuha to? Hindi ko alam. Bakit ito? Ebidensya pa to. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Huliin na nila ako. Ikukulong nila ako. Hindi, Zoe. Hindi ka makukulong. Alam na niya yung sikreto natin. Alam niya na ikaw yung totoo kong tatay. Thank you. Doctors, let's just always remember to follow hospital protocols, okay? If there happens to be a special case, don't hesitate to ask me. Doc Ray, look, this just came in. Yung suspect sa kidnap for ransom ni Sir Pepe, napatay na. At nakatakas yung isa. Si Sir Pepe ba nahanap na? No, hindi pa raw eh. Oh my God! Asan na kaya si Sir Pepe? This is just one big syndicate. Kasi hindi lang isa o dalawang kidnappers dito eh. Pero, di ba po na bigay na yung ransom money? Bakit kaya hindi pa nila binabalik si Don Pepe? Who knows? Ayokong isipin pero buhay pa kaya si Pepe. Doctors, the owner of Apex is in crisis. They are like family to us. So, let's just hope and pray that Sir Pepe is found safe and alive. But for now, please refrain from talking about this to other doctors, okay?